So, welcome sa atong pagtuon sa atong rutina sa simbahan. So, samahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Salamat, Lord. Ang niyabot karon ng kita magpapamit sa pagtulungan sa simbahan. Kita na ang pangayon sa mga pagbayan ng Kristo. Ang uban sa mga mahal na Birhen Maria. Amen. So, ang tema karon ini tungod kay karon man ang buwan sa October ug month of Rosary, atong diskutan kining rosaryo. So, rosary. O ngano mang kita na panunod man nato ning pag-ampo sa Santos nga rosaryo. Isa man ginipikan kung sa may doy ning tunganay nga kanong angay man sa musunod ining pag-ampo sa Santos nga rosaryo. Kung sa man galing word na rosaryo naa pa ni sa Biblia, mabasa pa kini, sumao na yung angay na diskutan kay na iba mga tao karon nagsupak kayo sa atong doktrina sa simbahan Katoliko. Kung mo kini tawag kini sila o mga Protestante. Ano mga Protestante? Kay magsusupak sa simbahan Katoliko. May protesta sa simbahan Katoliko. Muna itawag sila o Protestante. So karon, isa ba yung kinigikan ang pulong ng rosaryo? Kamu na pumilibawan? Wala. So ang pulong ng rosaryo nagigikan kini sa rosaryo sa Latin nga rosaryo nagpasabot o korona sa mga rosas. So ang pag-ampo ang rosaryo mo ang pag-ampo o pagdaig alang ka isa may atong ilayin si Birhen Maria. Ano mang gidaig na nato si Birhen Maria? Kay giilaman kini nga sa usa ka inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay giila kini si Kristo hanong ingon nga espirituhanong rosas. So, unta kita maghalad tag mga rosas ni Birhen Maria. Una nga ang rosaryo ikan sa rosaryo nagpasabot o rosas. So, ang espirituhanong rosas alang sa inahan sa atong hari nga mao si Hesukristo. Ang Santos nga rosaryo isip pagtulunan sa mga isang mga pagtulunan sa mga Protestante, mga sumusunod ni Kristo, mga Kristiyanos. Dapat debosyon kang Birhen Maria o paghandom sa kinabuhi. Isa may ihandom nato sa pag-ampo sa Santos Rosario. Si Birhen Maria, na ba? O si Hesukristo. Naausab ihandom nato si Hesukristo. Diha sa pag-ampo diha sa Santos nga Rosario. So, ang hitabo sa kinabuhi ni Birhen Maria o kang Ginoong Hesus mao ang handom nato sa upat ka ila ka misteryo sa Santos nga Rosario. Upat. Unsa tong misteryo ha? Kalipay, kasakit, kahaya o himaya. So muna nga kining pag-ampo nato sa rosaryo, ang una natong tawag anaagoy amahan namo nga pagsaludo. So kung napoy kang Birhen Maria mo gitawag ko maghimaya ka Maria. Mabasa pa kini sa palang kasulatan? Mabasa. So si buong pasabot ang unod sa rosaryo nagsugad dayon sa atong Ginoong
Isu Kristo, ikan pa siyang pagkatao. O gibansay gayon kini sa mga apostoles. Kinsa man yung mga apostoles? Ang 12 ka mga apostoles nga ipanguluhan ni Pedro. So, buti pasabot kay si Pedro man ang pangulo sa 12 ka mga apostoles o gideklara kayo sa simbahan nga si Pedro mao unang Santo Papa o sa ang mga apostoles mao ang mga unang Santo Lito. So, mao na ang mga apostoles. Mao na kita mo'y nagsukat nga ulok ikan pa sa mga apostoles diha sa San Mateo Kapitulo 16:18 na ikaw Pedro sa ibabaw ni bato tukoron ko ang simbahan. Bisan ang haan sa impierno dili makalumpag niini. Ihatag ko kanimo ang Yahweh, ang inyong inilig dinhi sa yuta, inilig usab sa langit. Kung ang itugod sa yuta, itugod sa langit. Kinsay nagsugo sa pag-ampo sa Santos na Rosario? Naradire. Mamire o Mama Mary. O si Mama Mary o ang iyang mga apostoles. Kay minuman si Kristo unsay itugod dinhi sa yuta, itugod usab dito sa langit. Ang simbahang Katoliko nagmihata gayon og gahom sa pagtudlo sa iyang sakop nga mag-ampo og Santos nga Rosario diha sa San Mateo 16:19. Kung unsay itugod dinhi sa yuta, itugod usab sa langit. Buot ipasabot nga ang Santos nga Rosario mao kana ang sugo sa simbahan nga mag-ampo ta angay gayon na tumanon kay mao kanay gahom sa simbahan nga gihatag sa atong Ginoong Hesus Kristo. Usa na ay Santos nga Rosario nga kaigsunan. So kanusa man kini nagsugod ang Santos nga Rosario nga ang tuig nga gideklara nga adunay ang nagsugod ang Santos nga Rosario niadtong tuig 270 AD sa dihang usa ka monghe adlaw-adlaw nag-ampo sa Rosario. Sa una ang 150 ka mga salmo diha sa Biblia pa to. Unya kay sa dihang sa panahon sa mga daghang sakop sa simbahan na dili pa kibaw buwasa, ilisan mo ang basahon ipulahan kini o maghimaya ka Maria. Munang 150 ka maghimaya ka Maria. So kinsay nagsugod usa ka monghe na adlaw-adlaw nag-ampo og Santos nga Rosario o ang maong sanmo ipulihan usab o maghimaya ka Rayna, maghimaya ka Maria. Nini panahon na adunay laygo nga magtutuod di makabasa mo nga iisip ipulihan kini maghimaya ka Maria. So aron dili masipyat ang pag-ampo sa Santos Rosario na 150 gigamitan kini Rosaryohan nga naay gigamitan o lusok o kanang gamay diso aron ibukos aron dili malimtan ang pag-ampo sa 150 ka mga maghumayang ka Maria. So ato mang didiscuss na yung simana nga adunay 15 ka mga promises sa pag-ampo sa Rosario. Isa may gihatagan nining 15 ka promises. Mag-king mo sa Santos. Isa to Santo Domingo. Sa English pa Saint Dominic. Kanusa? Niadtong 1914 na ang si Jeremiah nagpakita ni St.
siya sa pag-ampo sa kanunay sa Santos nga Rosario. So, usa ka Santos nga si St. Dominic. Mo katong niyake na gusto kita 15 nga promises ihatog ihatag ni Santo Domingo. So, noong si St. Dominic nag-ampo o Santos nga Rosario, daghang nakabing niya mga Albigenians nga tungkol sa pag-ampo sa Santos nga Rosario sa ibalik niya sa sabakan sa simbahang Katoliko. So, dunay mga nalagay ni Santo Domingo. Gideklara ni Santo Papa Pio V ang pag-ampo sa Rosario. Kanus aman, gideklara ni Papa Pio V. Niadto 1971. Sa diha ko mabot ang 1970 diha na ba yung Santos nga Rosario? Diha na. Apan ang pagdeklarar na uwahin na sa 1571. Ano bang dideklarar ng kini ni Santo Pio V? Ika-225 na po, ano bang dideklarar ng kini nga kinahanglan kita mag-ampo o Santos nga Rosario? Hilabi na sa panahon sa Oktubre. Ha? Nga naman, tungod sa nahitabo, diha sa dakong gubat dito sa Lipanto. So, dakong gubat sa Lipanto, Greece, lungsod sa West Greece. Dihang nag-ampo ang mga sundalo diya sa Santos nga Rosario, nagmadaugon sila. October 7, 1571. Asa man yung lutsura ang pista yung October 7, 1571? Ha? Galila. Rosario. Dinis mo ba? Asa man yung kita? Hila. Ano si Panglaw? Very good, John. Ibaon ko mo. Sa dasag. So, mawagayod ka na ang pahinumot na pagdeklarar sa atong Santo Papa Pio V nga kinahanglan kita mag-ampo sa Santos nga Rosario ug tungod sa ilang pagdaog sa pagigubat sa mga Muslim. Niadtong October 7, 1571, munang ideklarar kayo nga kinahanglan kita isip sakop sa simbahang Katoliko, mag-ampo kayo kita diha sa Santos nga Rosario aron pagdaog sa mga panulay mga kaigsunan. Muna yung history diha sa Santos nga Rosario mga kaigsunan. So, gideklarar ni Pio V. Ika-225 na po. Gawa sa Santos nga misa ang pinakamataas. Uso may pinakamataas na pag-ampo? Santos nga misa. Gawa sa Santos misa, unsa pa? Santos nga misa Rosario. So, kinahanglan kita makibusod kay isigunda kayo ka na ang Santos nga Rosario. Ang taas nga pag-ampo. Unang kinahanglan ta mag-ampo. Kaya labi na ang October. Ano man? Ining mga buwan, October, taghang mga pangitabo. Ano man? Ang kayo magagaang pangitabo sa una, nahihira sa Lipanto. Kung dili sa buwan, sa October, sa yapoy, lino. O sa October, sa nagira ang Israel o Iran. Ito isa, Piniro, Pinituin. Palestinian. October. Ito nila gumbahan sila. O karon nibalik na sa October usab nagira ako ang Iran.
So ngano man na kay tungod kay ang manunuay ug ang Ginoo nagsige. Unsa gid ang manunuay ug ang Ginoo sige. Ilog. So ginhalang diha sa October daghang mga history nagsuot ang mga kagubot. Ang demonyo o ang Ginoo nagsige pakibatok nining diri sa kalibutan sa mayawa mga kaigsunan. Muna nga gikinahanglan kayo diha sa buwan sa Oktubre, ginahanglan kayo kita kay daghang dagkong mga pangitabo. Nagpahinumdom nato isip kita masakop sa simbahan nga diha sa buwan sa Oktubre, kinahanglan kita mag-ampo og rosaryo kay atong na-experience ang daghang pangitabo. Nagpahinumdom kayo kanato kini mga pangitabo nga kinahanglan kita mudagok sa atong mahal na Virgin Maria. Pinaagi sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Bisan sa una ang gubat sa mga Muslim o mga Kristiyanos. Antod karon, ha? Atong angay nato na-experience na nga katong mga tao nga naundang na sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, di pa hinumduman kayo nga kita mag-ampo kay ay mga pangtabo diha sa buwan sa Oktubre nga di nato mukalit kang tunga sama sa uban sa karon sa Iran. Una, Palestina to Israel. Karon Oktubre po ikalit ako tunga ang Iran kana mubawas pa doon ang Israel. So, wapata masayon kung sa payo dagatan niya na. Ha? Ngayapil usap nato ang pag-ampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Muna pahinumduman, ipahinumduman kita isip sakop sa simbahan nga kinahanglan kanunay kita madagang sa paluway sa katalagman disgrasya pinagi sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo nga igsunan. Mao na nga diha atong hinungdan sa tanang mga experience nato nga pagtabo ubat kagubot ug linog ug muna ang October. So masabot kayo nato nga papahinumdum nga dili ulungon kayo nato ang pag-ampo sa Rosaryo. So muna nga naipagkutan na, dili ko no mabasa sa Biblia ang pag-ampo o Rosaryo, labi ng pagbalik-balik. Ang tubag, ang pag-ampo ng Rosaryo, bisan dili mabasa sa Biblia, gusto ang ngay tahon o tubuan. So, bisan pag dili mabasa ang word ng Rosaryo sa Biblia, apan tubuan ang ngay nato tubuan. Ano mga ngay tubuan? Ha? Di nato mabasa word for word ang Rosaryo sa Biblia, apat angay na tutuan. Ano man? Ha? Kay nagtudlo man si Jesucristo sa iyang katawan nga Katoliko diha sa San Mateo 16:19 nga unsay itungod ini sa yuta itugod sa langit. Mo tong isdutan mo ganina. So mo kana nga ang ingon sa Tumino nga ang iyang pag-ampo ayaw naghana ang iyong pagkulong ingon sa ibuhat sa mga pagano naghuna-huna nga dugod siya tungod sa taas nga pag-ampo. So ang pagano mao man ang tao nga nagsimba o Dios nga dili tinuod. Ang ingon ni Ginoo nga ingon ayaw pag-ampo daghana sa iyang pagkulong wala ingon ang Ginoo nga magsige balik ayaw wala ingon ang Ginoo nga ayaw pagbalik-balik ang iyong paghapo tungod kay kusamo pula pagdali pagdili ang Ginoo sa pagbalik-balik sa paghampo. So wala diingon nga ang Ginoo ayaw naghana ang paghampo o rusa ang mga paghampo. Wa ingon ang Ginoo nga ayaw pagsilig balik-balik. Pili kita magbalik-balik paghampo pero ang ipasabot ayaw naghana yung mga pagkampo sa mga pagano. Apat kining pag-ampo nga iya ni Kristo, isugod kita magbalik-balik sa pag-ampo. So, dili kayo amay nato ika daya katungya sa San Mateo kapitulo 6
size ni Kristi. So, kanang maghimayag ka Maria, puno ka sa grasya, mabasa ba na sa Biblia? Basa. Mabasa. Pinagi ni Arkanghel Gabriel. O atong sa mabasa sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. Nagingon ang umang puno, binig mo babasa. Apan naa mabasa ang atong mga pag-ampo sa Lucas 1:28. Naingon niya sa Lucas 1:42, ang bulahan ka sa mga kababaingan sinatanan, bulahan ng sab, ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Mao ang nagpulong ni si Santa Maria. Mabasa ba? Mabasa sa Lucas 1:42. Ang pag-ampo ni Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kami mga kasatkarong sa oras sa amoy kamatay. Kini, dili mabasa kay ato na ng kagulingong pag-ampo sa simbahan. Isa katudlo ana? Simbahan. Ang simbahan. Dili mabasa sa Biblia. Ang ingon niya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala karon sa oras sa amoy kamatay. Dili ka na mabasa sa Biblia kay ang nagtudlo na ang simbahan. Kaya gingon man sa simbahan kung unsay itugot dinhi sa gingon ni Kristo diha sa simbahan kung unsay itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So nagtugot ang simbahan na mag-ampo kita Santa Maria, inaan ka sa Dios karon sa oras sa among kamatay. Amen. Munay pamulong na atong ilito ni Birhen Maria ang nagtudlo na ang simbahan. So angay na to tumanod kay na sila otoridad. So ano man diha sa 1 ni Timoteo 3:15, angay tuwa na to ang itudlo sa simbahan kay ang simbahan mao ang haligi o sukaranan sa atong kamaturan. So isa kining simbahan ang 12 ka mga apostolis, ang unang katoliko mga Kristiyano. Usa mga kita mo sunod kayo sa subok sa simbahan. Kaya ingon si Kristo nga kung usay itugot din sa yuta, itugot usag dito sa langit. Usa ang haligi ug sukaranan mauman ang simbahan. Kaya ang doktrina sa simbahan, ang papanudlo sa simbahan dili ng kay Biblia. Apil na usab ang tradisyon o magisterium. Ang pagtulungan sa simbahan, Biblia, tradisyon o magisterium. So mo kana ang Biblia, tradisyon o ang magtutudlo o ang pagtudlo siya pinagi sa mga pangulo sa simbahan. Muna ang magisterium of church. So muna nga tulo ang doktrina sa simbahan pag diya sa mga pagtulungan simbahan o Biblia, tradisyon o simbahan, Biblia, tradisyon o magisterium of church. Pero kining mga protestante ang ilang pagtulungan Biblia lang alone. Muna nga kung ingon sila nga dili man nakabasa sa Biblia, okay, dito nakabasa sa Biblia kay iyong pagtulungan Biblia raman. Pero kami mga Katoliko, adunay tulong ka haligi, tulong ka sukaranan sa kamaturan. Biblia, tradisyon o magisterium. So, mo ka na, nga ipasabot na to, na gitudlo ka na sa simbahan kay maumay haligi o sukaranan sa simbahan. Isa ang ulo sa simbahan? Si Kristo. Ang iyang lawas? Ang simbahan. Kung may lawas, walay ulo. Ang may lawas, ano sa si Kristo, orang mananangga, walay bunga. So, ang simbahan o ang lawas ni Kristo. So, naagyo na ang pagkahiusa sa simbahan. So, karon ang haligi o sukaranan sa simbahan, mauman ang simbahan. So, apito na mauman, ang misteryo sa Santos Rosario. Sa atong ang kalipay, mo kini misteryo sa kalipay, kung Lunes o Sabado. So, asa mabasa
ang unang misteryo sa kalipay ang pagpaibalo sa anghel. San Lucas Kapitulo 1:28 at tumabasa nga pagpaibalo sa anghel. Unang misteryo. Ikaduhang misteryo ang pagduaw. Sa San Lucas Kapitulo 1:41 hangtod 42 na ay mabasa sa Lucas 2:7 ang pagkatao ni Kristo. Busa ang Santos nga Rosario dili tanan manyara apil usab si Hesus Kristo. Diya sa ikatulong misteryo sa kalipay pagpakatao ni Hesus Kristo sa Lucas 2:7. Ikaapat ang paghalad. Asa mabasa? San Lucas Kapitulo 2:22. Presentation of the muna gitawag ko the obedience. Sa Lucas, sa ikalimang misteryo, ang pagkakatlag dito sa templo, asa mabasa? Lucas 2:46. Muna ang pag-ato sa templo. So, sa misteryo sa kasakit, asa mabasa ang pag-ampo sa atong Ginoo sa tanaman sa Getsemane? Lucas 22:44-45. Ikaduhang misteryo sa kasakit, mao ang paghampak sa atong Ginoo. Asa mabasa? San Juan Kapitulo 19:1. So, kamo naman tiwas kay hatag naman ni aron manalit na kay naaraman nari pasirukan na ni Raquel. Hindi na ako ipanghatag na naman nito kay gamay na oras nito. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong gabi kay tanan. Maayong gabi. Salamat sa Tuhan. Naway gatukan. Ani ako idugang speaker ni Domingo. Ato kanito gamay ang sobra ka oras. Agi ko siguro pa ako imo mga istorya. Ako lang po i-share na natay na-obserbahan na tinuod na katubitawang istorya sa kahit ni Mama Miri ni Brown Spectacular si Brandon jadi speaker namu nga kung mag-ibusyon ka sa mga birthday mengalir sa Santos Rosario jadi untuk siya na malisikasya ka mamatay ka ni kaandam niya Ang mga committed promises. ingon si Brandon doon nga kung inuto kang nag-ibusyon nindot na magkapo ka na mamatay kang Sabado kaya kala Sabado magpuno ko sa tingala pag Sabado unaog ang mga nagiri na sa Putugyo ang makuha tayo ang mga ibuto pero nakuha siya na pro ni Pangkulang na nagkapon po nga tiro kaya kami namatay na Marinti namatay ko Sabado at lusi sa uto kaya nainungdong ko kaya itong isa katuig sa pagpatika sa mga nagiri dito sa Patima atong 2017 diyan ka po ipo sa mga social media ito nanituyo kang adlaw dito sa lugar na alas 12 mo to subot pasabot may kamatauran na kung mag-ibusyon ka sa mga birthday Ay matulog. naag yun tinuod mukuha tayo mo anak adlaw kay Sabado ko sa namatay pero mga kayong kanak siya nga namatay nakatimaan ko bata ako mulai kusok mukang tadi ni anang ikatawang na kawan na ni kaniya sa mga garin Bruno is kana ko kusok mukang ka mo nang ito ko na tungod kay gibuko sa mga garin wala lagi ko na tuyo dito sa langit kay namatay sa kado alas 12 Ako to sa 15 kamasaan kada niya ako rin istorya kay ano maingat ko ka Dosi dari sana. Ako ikaw trabaho, ikaw karosario dalam ini harus kata
kasi may katong ka mga anak ng hindi kaya ako sa gabi sa kita. So, na tanan daw mag-amput ako sa iyo. Ako doon, yung gamot, hindi ko mag-amput ka daw. Yan, kasi Sa pag-auto eh, sugod na dugo nga. Di mata mo. So, anong dugo kayo kalutan na. Masih nggak punya experience ya, atau pasir. Yan ay sakit sa itong mga ipamangkit. So, ampo yun, ano nga yun. Sakit. Masih nggak ada experience ya. Okay, isa tayo na-experience sa Santos nga Rosario. Kaya naka-experience dito ko ng Santos nga Rosario na tao pa ko. Mga sa kalisod, mga mahal. Sa pag-video ako na dito, gasto ko tunod kay po ko sa nilo na makakita ko kwarta para sa pag-gasto sa kasal. Mungkong na nampo ko mga kadaong mong rapol, kadaong ko pinagita. Ada ng pagkapo sa Santos nga Rosario. Dia sa boarding house. Sa kami dito sa Ibarra. So muna kumadyo, muna ang experience dia sa pagkapo sa Rosario. Mga itantanan ng pinasigay ng Pagkapo sa Santos nga Rosario kay mo manamang kung gahom. Ihatag na ito karon. Makita malikod. Ano na yun. Ano ba yung experience niya sa pagkampo sa Santos nga Rosario? Oh, wala na. Isa may pasir lain eh. Wala pa kayo sponsor sa Rosario. Kung ang Rio po mo yung sponsor sa Nabina. Kung yung may trade, mag-sponsor. Pasir lain na. Akin sila. Ay, okay. Kasi, lain, pwede.